Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po rito sa ating YouTube channel. Okay na ko ito. Mga kababayan, pag-usapan ho natin itong isa sa mga hukom, judge ho, diyan ho sa may ICC court na kung saan may hawak ho sa kaso ni Digong against crime against humanity na kung saan nilulusob ho, pinuputakti ho ng mga DD shit ang kanyang sariling FB page or FB account. Kasi nga mga kababayan, isipin mo ito hong judge, hukom ho ng kaso ni Digong ng crimes against humanity dyan sa may Dahig, Netherlands ICC court. Ito ho yung mga naglilitis, ito yung gagawa ho ng magbibigay ho ng hatol kay Digong kung guilty or not guilty. Ito mga kababayan, nilulusob ho yung kanyang account. Po pwede hong ikasama ho ito ng mga ito ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Pakinggan ho natin mga kababayan. Posibleng mas dumami umano ang mga kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa ginagawang pagdumog ng kanyang mga taga-suporta sa social media accounts ng mga hukom ng International Criminal Court. Binahan ng komento ang LinkedIn posts ni ICC Pre-Trial Presiding Judge Yulia Moto kung saan may ilan pang nananawagan na pauwi na sa bansa ang dating Pangulo. Pero ayon kay ICC Assistant to Counsel Cristina Conti, hindi ito ang tamang paraan para hilingin ang paglaya ni Duterte. It tells the ICC we need to take jurisdiction, we need to take cognizance of this case because if we throw back this case to the Philippines, magkakagulo. 2, I think it weighs against the grant of an interim release. Precisely in the same manner, he would ask to go back to the Philippines, mahirap yan. 3rd, conviction. Because Duterte precisely laid out this plan of vilification, of othering. Ang mga addict deserve naman niyang mamatay. The ICC will see that this philosophy has really... Grabe, no? Mga addict daw deserve mamatay. Mga addict na ano? Mga addict na mahirap. Nagtataka nga ako, kahapon ho, may pinuntahan ho kami, ako, na mga pamilya ho na naiwan ng biktima ho ng war on drugs, extrajudicial killing. Tinanong ko lahat, yung mga lugar nila, location nila, katayuan nila sa buhay. Mahirap daw talaga sila. Tapos tinanong ko yung mga ibang pamilya ba na alam nyo na biktima rin ng war on drugs, extrajudicial killing, na kagrupo nyo, kasama nyo, na wala ngayon dito, hindi nakapunta. Meron ba kayo nabalita ang mayaman or may kaya sa buhay doon? Wala rin daw. Puro mahihirap. So, ibig sabihin, ng war on drugs, extrajudicial killing ni Digong, talagang pinuntirya ho, mahihirap talaga. Kaya itong sinasabi niya, mga adik walang karapatang mabuhay. Oo, mga mahihirap na adik. Kung mayayaman, okay lang mabuhay. Latched in, and therefore, this is part of the system. And then lastly, there could be additional charges. So Article 70 of the Rome Statute talks about offenses against the administration of justice. And if you intimidate an official of the court for the purpose of, and I'm reading this, of forcing or persuading the official not to perform or to perform improperly his or her duties. Ayun ho, mga kababayan, si Attorney Conti ho yan. Na may posisyon na nagsasalita rin about ho dyan sa ICC court. Pakinggan ho natin itong isang netizen, isang citizen na kung saan hindi ko alam kung DDS ito o loyalista. Pakinggan natin mga kababayan, mga ka-analyze. The first, actually totoo tong sinasabi niya. Dahil ang kukulit nyo, rally kayo ng rally, gulo kayo ng gulo, tapos pag-a-apply nyo for interim release yung tatay nyo na nakakulong, hindi lalong mabibigyan yan favor. Kasi pinapakita nyo lang na ang gugulo nyo.
Imbis na hayaan nyo lang yung legal process at hayaan nyo yan si Digong na patunayan yung kanyang innocence, rally kayo ng rally, gulo kayo ng gulo. Kasi sige, mag-rally pa kayo na mag-rally, hayaan yung mabulok yung tatay nyo sa kulungan. Hindi kasi kayo nagsisipag-isip eh. Ito pa, tingnan nyo to. Pati ang LinkedIn page ni Judge, kinukulit nyo. Professional page yan eh. Nilalagyan nyo, iniiwanan nyo ng message. Grabe, di ba? Ang gugulo nyo, ang kukulit nyo. Hayaan nyo ang legal process. Isipin nyo mga kababayan, itong mga taga-subaybay, mga DD shit, mga follower ho ni Digong. Pati ho yung isang miyembro ho, isa sa mga hukom dyan sa ICC Court, nilulusob ho yung FB page link na kung saan hinaid na yata ngayon or dinilit na dahil ho sa mga ginagawang pambabash nitong mga DD shit ni Digong. Na alam natin, itong judge na ito, isa ito sa mga, alam mo yun, bumabalanse sa kaso. Mamaya kung ano ay hatol nito, baka sa sobrang galit nito, imbis na walang bitay dyan sa Netherlands, baka bitay maihatol. Correct me if I'm wrong mga kababayan. Alam ko dyan sa Netherlands, The Hague, ICC Court, hindi sila naghahatol yata ng bitay eh. Kasi nga, ang priority nila dyan karapatan ng pantao. Karapatan ng humanity. So, alam ko walang bitay dyan. Baka sa sobrang bullshit nga nito, kahit walang bitay, baka bitay maihatol. Pakinggan pa natin itong balitang ito na katunayan makakasama ho sa kaso ho ni Digong. Saan pa yun? Meron pang isa eh. Tingnan natin. Apparently attacking the websites. How does this affect Duterte's case? Well, one, it tells the ICC Naku, ito na yata yun. Ito na yata. Ito pa yata. Ay mga biro lamang. Ay mga biro lamang. Hindi na raw makakabalik ng bansa si dati. Hindi, may ano yan. Huwag na tayo muna doon sa... Asa na? Yun na pala yun. Mga kababayan. Ito, maliwanag mga kababayan, na po pwede hong makasama ho ito sa kaso ni Digong dun sa The Hague dito ho sa may ICC court sa may Netherlands. Kasi nga, itong mga DD shit na ito ay pinuputakti ho yung judge. Makakasama sa kanya yan. Kasi ang problema kasi rito sa mga DD shit, minsan hindi na talaga nila alam yung galawan nila, yung mga pinagsasabi, yung pinaglalaban nila eh. Wala na sa hulog yung mga pinaggagawa nito. Na alam mo yun, akala nila pinagtatanggol pa nila si Digong, hindi nila alam yung ginagawa nila ikakasama na ng tao. Sus Mariosa. Isipin mo naman kasi di ba syempre hukom yan, judge yan. Marunong di maawa yan. Paano maaawa yan kung siya mismo yung mga taga-subaybay ni Digong nilulusob siya dun sa kanyang social media account niya. Kasi lalong mabubuisit yan. Ay malamang tad ng mura yan. Kasi itong mga DD shit, pala mura ito eh. Kasi yung puon nila tuwan-tuwa rin sila pag nagmumura idol-idol nila The more na nagmumura, pumapalakpak sila Ewan ko ba bakit pag nagmumura si Digong parang kilig na kilig sila, No? Naalala ko tuloy si Nino Barsaga Pag si Nino nagmumura, sabi nila, bastos yan, balahura yan. Pero pag si Tatay Digong nilang nagmumura, pumipito pa sila, palakpakan pa sila Samantarang parehas mura lang din naman yan, ibang tao lang ang nagsasalita. Malamang pinagmumura nila yan. Dahil dyan, mas lalo magiging itong hukom na ito. May ano pangalan ba nitong babae na to?
Oo, may pangalan to eh. Ito ho yung link. Ito yung FB page niya na naka-delete na yata or naka-hide na. Oo, tinago na. Kasi yung mga asungot na DD shit, ilulusob siya. Oo. Lulia Motok, judge at the International Criminal Court. Ayan o. Lulia Motok. Oo. Ito yung nagsalita, ito yung nagtanong kay Digong na paki-identify yung sarili mo. Nang sagot ni Digong ganito, Rodrigo Roa Duterte. Yung tinramahan niya, akala niya papasa yung akala niya maniniwala sa kanya yung mga padrama-drama, pa bulol-bulol, pa ugong-ugong ng boses niya. Okay, maraming salamat po mga kababayan. Kita-kita tayo ulit po sa panibagong live, panibagong vlog. Paalam po, pasamantalangin yung lingkod, Dos Chris Ulo. Lagi natin tatandaan, don't follow the majority, follow the right way. Maraming salamat. Kita-kits po tayo ulit. Bye-bye.